Istruktura at hadlang sa komunikasyon. Ang komunikasyon ay may daloy na sinusunod. Sa makatuwid, ito ay may struktura. Ayon kina Shannon at Weaver noong 1949, ito ang daloy ng komunikasyon. Una ay may tagapagpadala. Itong tagapagpadala na ito ay may mensahe. Ito ay maaaring personal, gagamit siya ng gadget, or maaaring pasulat. At ito ay mapupunta sa tagatanggap. At ang tagatanggap ngayon ay magbibigay ng kanyang tugon o reply doon sa tagapagpadala. Ito ay ang proseso ng komunikasyon ayon kina Shannon at Weaver. Itong tinatawag natin na Shannon and Weaver model of communication. Bago natin ipagpatuloy ay tayo ay shout out sa mga masugid nating taga-subaybay kay Mystic 9573. Thank you sir, watching from grade 11 STEM 2 Engineering, and maraming salamat sa panonood ng ating talakayan. Maraming uri ng hadlang ang maaaring makagulo sa pagpapakahulugan ng mensahe. Sumari ninyong ikomento ang inyong mga sitwasyon na kung saan ay mayroon kang kausap na hindi ka naunawaan at ano kaya yung posibleng hadlang batay sa ibibigay natin mamaya. Narito ang mga ingay o hadlang sa komunikasyon. Una, pisikal. Ikalawa, emosyonal. Pangatlo, mental. At pang-apat ay technological. Ayon kay Nordquist noong 2025, ang hadlang sa komunikasyon ay alinmang bagay na nakadidisturbo sa komunikasyon, tulad ng ingay sa paligid, kaya nagiging mahirap ang komunikasyon dahil sa mga ito. Physical, una, mga ingay sa paligid, mga tunog ng sasakyan, mga ingay ng mga kaklase. Ikalawa, emotional, tumutukoy sa emosyon ng kausap o tagapagsalita. Sobrang galit ng isang tao, sobrang malungkot ng isang tao. Pangatlo ay mental, kalagayang pag-iisip ng isang individual, yung hindi niya masyadong lubusang maunawaan ang sobrang bilis na pakikipag-usap ng isang tao, or mayroon talaga siyang sakit sa pag-iisip. Pag gano'n ang isang tao, hindi talaga iyon makipag-ugnayan ng maayos. Pang-apat ay technological, problemang nauugnay sa teknolohiya. Halimbawa nito ay ang mahinang signal at iba pa. Kailangan sa komunikasyon ang emosyon at tiwala sa sarili. Ang emosyon at tiwala ay mahalagang salik sa epektibong komunikasyon. Ayon kay Erickson noong 1950, ang tiwala sa sarili ang pundasyon ng malinaw at bukas na pakikipag-ugnayan. Dagdag pa ni Goldman noong 1955, mahalaga ang emotional intelligence sa pakikipag-ugnayan. Bilang karugtong, kapag hindi kontrolado ang emosyon, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Maaari ninyong ikomento sa baba kung ano yung ang inyong sagot sa sumusunod na tanong. Ano ang kabuluhan ng komunikasyon sa lipunan? Kung ang komunikasyon ang solusyon sa anumang hidwaan, bakit talamak pa rin sa lipunan ang pagpatay at anumang uri ng krimen? Pangatlo, paano nakaiimpluwensya ang palagiang komunikasyon sa isang pamilya? At pang-apat, paano natin masasabi na makapangyarihan ang komunikasyon? Comment down below. Kabuluhan ng komunikasyon sa lipunan. Pundasyon ng komunikasyon sa ugnayan ng pamilya, paaralan at komunidad. Natututo ang taong maunawaan ang mensahe sa iba't ibang anyo at konteksto. Maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan at napapalakas ang ugnayan sa kapwa. Digital, mas napapadali natin ang ating mensahe sa bawat isa. Maaari tayong gumamit ng iba't ibang mga larawan, voice note, para maibigay lang ang gusto nating maiparating sa mga tao.
Dahil sa wika, dahil sa komunikasyon, ay may kakayahan tayong pumili ng tamang leader. Papahayag ng tumatakbong individual ang kanilang ninanais sa lugar o bansa at doon ay natataya natin kung sila ba ay karapat-dapat. Nagkakaroon ng meeting, usapin, no? Upang solusyonan ang isang problema. Sa pamilya ay naipapahayag ang saloobin sa magulang at sa mga kapatid. Kung mayroon kayong mga katanungan ay maaari niyong i-komento sa baba. Maraming salamat.